Chairman. Meron pang isa, Secretary, doon sa ating mga, ano ito, yung mga overpass natin, merong mga nag-advertise diyan. O kaya yung ating, ano yung ating sasakyan, ang daming mga nag-advertise sa ating kalsada, di ba? Halimbawa kung ikaw ay nasa Marcos Highway, ang daming overpass diyan. Manggagaling ka ng Cubao papuntang Kogyo, napakaraming overpass diyan. Pati doon sa mga haligi ng ating Mr. Chairman, we will... Sino ang nakikinabang diyan sa mga nag-advertise? Kasi makikita mo silang naglalagay ng sarili nilang mga slots eh. Yung mga columns ng ating mga infrastructure. transport system ngayon. Makikita mo yung buong Marcos Highway well advertised yung mga columns na yan, pati overpass. Sa regulation po, ito po, pasensya na po Mr. Chairman, ito po yung bago sa akin, no? Hindi ko po alam ito. No? Pero base po sa sinasabi sa atin, yung pong pag-advertise sa mga flyover o sa mga elevated highway, expressways, kasampat pa ng Pati yung mga columns ng ating expressways eh. Di ba? Nakikita ito po ay, columns. ang general rule po ito, dito ay bawal po ito. So, ang general rule ay bawal. Yun po ang information na nakuha ko po ngayon. Pero mukha pong merong gumagawa at mukhang meron na pong atang mga kaso involved dito, no? Dahil pinagbawal, pero meron pong nagkaso at pending po ata. Pending ba? Puntahan po niyo yung Marcos Highway ngayon. Hindi po bawal. Lahat po ng overpass, lahat ng expressway, mga columns na yan. Papacheck po natin, Mr. Chairman, at aalamin po natin kung sino ang nagbe-benepisyo dyan. Kapag nagtanong kami sa Secretary, yun lamang pwedeng magkapit dyan sa mga overpass na yan ay yung congressman sa lugar na yun. Kasi yung meron kapangyarihan. Kasi sa kanya dapat dumaan yung nag-advertise. Aalamin po Parang natin, siya yung may-ari nung pinagawa na yun, parang pera niya ang pagpapagawa ng overpass na yun on that particular section. Tingnan po ninyo yung Marcos Aalamin po Highway. natin, Mr. Hindi Chairman. lang Marcos Highway. Tingnan po niyo yung Santa Mesa papuntang Maynila. Punong-puno po yan. Tingnan niyo yung monumento papuntang Makati. Hindi naman tayo bulag para makita natin ng napakaraming mga advertising signs yan. Sino po yung nakikinabang dyan? Kasi ang dami po niya. Araw-araw po yan. Papacheck po natin at kung ito nga po, ang sinasabi po sa akin ay ang general rule dyan ay bawal yan. Dapat po matanggal yan. Kailan pa po naging bawal, Mr. Secretary? I think 15 years ko na pong from the very nakikita. beginning po ata bawal. Siguro, marami naman po talagang bawal. So for 15 years, there is a continuing violation of the general rule. Opo. So, titignan po natin, Mr. Chairman, kung ito'y bawal, kailangan patanggal po ito. Pero alam naman po natin, marami pong bawal sa ating bansa na tuloy-tuloy din po ang pagbabiolate. Tingnan So, po ninyo yung gagawin po natin yan, Mr. Chairman. bridge to sa tapat namin. Ito po, malapit sa Marcos Highway po ito. Ang gagawin po, magkabila, merong malaking advertising sign. Magkabila yon. Ayaw na po tumawid yung mga tao, kasi lalo na po kung gabi, dahil may hold-upper na po sa loob. Kasi nga natatakpan yung footbridge. Ganun po nangyayari. Pagdating nyo sa bandang Masinag, nandun na naman po. Napakarami po niyan. Ang tinanong ko lang, alam ko pong marami nakikinabang dyan. Ngayon, ang tanong ko, napupunta ba sa departamento at sino po bang may-ari ng footbridge? Sigurado pong hindi na pupunta sa departamento. Kung anumang Pero renta yan, sigurado pong may kinapupuntahan naman ito. most likely po. Meron. Aalamin po natin. At dahil nga po ito illegal, i-implement lang po natin kung ano ang batas, anong regulasyon. At kung yan illegal, dapat po itanggalin yan. Makikita po ninyo yung mga columns ng ating meron na po mga bakal sa mga columns eh. So every month, iba-ibang advertiser po ang naglalagay. Sa Makatwid, pangmatagalan na po yun. Bakal na po talaga. Isasabit na lamang po. Sa ating mga expressways po, makikita nyo yun. Yung kabahan po ng EDSA, hindi po natin pwedeng sabihin wala. Napakarami po. Salamat po, Mr. Chairman. I will yield to Senator Bongo, then I'll proceed with my questions after. Salamat. Ano lang po, a follow-up question lang. Mr. Chair, Senator Wins, I filed Senate Bill number 666. Secretary po, hindi po, Senator. Nadulas na rin yung bunga. Never po mangyayari yun, Mr. Chairman. Ganun po ba? Baka tanungin kita ngayon dito. Tanungin niyo po ako, isa lang po ang sagot ko, Mr. Chairman. Kasi sinabi mo kanina, 2.5 years ka pa sa departamento, kung pagtatakbo, merong mababawasan ka ng ilang buwan.
So hindi naabot ng 2 taon. Hindi po mangyayari yun. Hindi ko sinasadya po yun na Mr. Secretary. Alam ko namang trabaho ka lang at unahin mo muna yung trabaho. Ulitin ko lang po, Secretary. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption.